Napansin ko dito sa ating mga mollies, may mga bondat na at malaki na yung tiyan. Meron naman tayong guppy grass. Ito, guppy grass. At pwede na sila ditong mag-release kung sakasakali at magtatago ang kanilang anak. Pero maglagay tayo ng experiment. Lahat ng mga bondat, yung mga malalaki na yung tiyan, kunin natin. Tapos ilagay natin sa malit na lalagyan at lagay natin sa loob para ma-quarantine. Check natin kung makapag-release sila ng kanilang mga babies. Kasi kapag ganito ka-crowded, yung mga mag-aanak, yung mga anak ay hindi basta-basta pag-release kapag ganito. Kasi iniisip nila yung safety ng mga kanilang ilalabas na anak. So, i-try natin yung mga female, ihiwalay natin, ipasok muna natin sa loob. Kasi malamang, kasi pag nag-release to, yung mga lalaki dito, pwedeng nilang kainin ng kanilang mga anak na maliliit na baby na molly. Try natin. Ang kukunin pala natin tubig, kuha na rin tayo dito lang sa kanilang tank para hindi sila ma-stress, no? Kuha tayo dyan. Tama-tama, mag-water change tayo kasi madumi yung ilalim. Maganda yung umaga kasi nakababa yung mga dumi. Tapos na tayo mag-water change, napalitan na natin to. Ang pinalit natin dito sa tubig ay 50% na stock water. Tapos yung pinaganuhan naman nila, yung binakang dumi na kinuha ko dito. So, ang gagawin natin dito, syempre, ididilig natin para hindi masayang. Always to lagi. Lagi kang dinidilig. Ito na, mag-prepare tayo dito. Kumuha ko ng long body na na sakura, tapos dalawang short body. Prepare natin sila. At pagkatapos, yung natira natin na dalawang peraso, dito natin ilagay kung mabubuhay sila sa ganito kaliit. What do you think? Medyo binawasan natin yung ating guppy grass para medyo makaluwag-luwag sila kasi pag kumakain sila dito, hirap na hirap silang kumain, no? Kaya naiwan na lang dito yung mga big body. Diyan mo na sila muna dyan. Bye bye.